Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Malaking ano po yan, kaparusahan pagka pinabayaan po nila o natakasan sila ng PDL. Titingnan natin kung ilan hanggang saan pwede maging... Hindi naman natin may tatanggi mga kaibigan na meron talagang kapabayaan na nangyayari dyan sa loob ng Bilibid, no? Lalo na yung mga nanunungkulan dyan mga kaibigan. Makasuhan yung negligence ng mga gwardiya at the time. Siguro yung mga pagkukulang dyan, Jen. Opo. Kung sinasabi mong maximum security yan, compound, opo. hindi na ako naniniwala ngayon. Sapagkat questionable na yung integridad ng kanilang maximum security. Ano ngayon ang estado niyang tao na yan? Maximum security mga kaibigan pero natatakasan, no? Ang pangit ng imahe nila. Naibalik o no? Naibalik po. Naibalik na po. Nahul na po siya. Ano ngayon ang issue na pinag-uusapan? Bakit hindi matahimik si Secretary Boying? Kasi hindi niya maubos maisip kung paano nga nakalabas ito si Kataro samantalang inilagay na niya diyang hepe yung General Katapang na talagang sa tingin niya pangalan pa lang matapang na. So ano nga ang opisyal na paliwanag ng Bureau of Corrections? Bakit nakatakas, pinatakas? Well, as of now po, Parang sinabing nadala lang sa apelyido mga kaibigan kaya nilagay siya dyan. Katapang, sabi kasi apelyido eh. wala pa. Kumbaga, maaari ito-turn over pa lamang sa kanila si Kataro, ha? At baka ewan ko lang, ang alam ko, ang Kongreso, yung Kamara at saka ang Senado, di ko lang alam kung sino unang magpapatawag sa kanila, Kong. Eto, nagpatawag po si Senate Committee on Justice Chairman Francis Tolentino ng Ayun. investigasyon Oho. para alamin ang pangyayaring ito kung may kapabayaan nga ba sa panig ng National Bilibid Prison. Di kasi nung nakaraan kong alam ko, di ba, ewan ko lang kung naka-join kayo doon sa pagdinig din po ng Public Order and Safety ng Kamara, inimbestigahan din po itong mga tauhan ng New Bilibid Prison, Kong. Di ba? Sabay kasi nung isang hearing na nasa loob ko si General Katapang. Nung umiti siya sa akin, minitihan ko siya. Opo. Kasi doon sila sa RBM, doon sa baba. Ako naman pupunta ako doon sa South Wing Annex. Magkalayo yun eh. Opo. So gusto mo kang humabol doon, total, nandun naman yung aking barkada. Nandun si Congressman Acop. Opo. Kaya ako nalang tatanungin kung anong nangyari. Dumiretso ako doon sa South Wing. Kaya hindi ko alam kung anong kanilang mga natunton, kung anong kanilang nakitang mga, siguro yung mga pagkukulang dyan, Jen. Opo. Kung sinasabi mong maximum security yan, compound, opo. hindi na ako naniniwala ngayon. Sapagkat questionable na yung integridad ng kanilang maximum security. Si Kong Dan Fernandez pala ang atang chairman niya nung committee nila. Kung kakamali. Kong Dan Fernandez. At doon ay may mga, yun pang Angie, meron pang isa doon na tauhan ni General Katapang na Angie Bautista. marami din palang mga issue na kinakarap, yung babaeng superintendent. Pero deep inside mga kaibigan, ang laking tulong din ni Kataroha kasi kung hindi siya nakatakas sa mga kaibigan, hindi lalabas yung mga kalokohan nila dyan sa loob ng Bilibid, yung mga katarantaduhan nila, yung mga corruption na ginagawa nila. Kaya ang laking bagay din nung nakatakas si Kataroha mga kaibigan, sa totoo lang. At malamang sa malamang, si Mr. Bantag ngayon is nagsasaya. Pinagtatawanan sila ngayon mga kaibigan. Yun po ata ang isa mga nag-isa din ng husto doon sa pagdinig po ng Kamara de Representante, Kong. O dininig na pala sa Opo. mababang kapulungan din. Nasa malawak na kapulungan. Malawak, Di ba? Sa mas malaking kapulungan. Tama po. Didinggin pa ba nung... Parang ng sabay maliit kasi, na Kong, kapulungan? nagsasabay po yung pagdinig yung ukol sa issue na ito eh. Nang dahil lamang doon Well, mayroon pa po ibang mga issue, Kong. Nag-ugat-ugat na rin po yan. Bagamat alam nyo naman, sa mga ganyang mainit na issue, iba din naman yung linya ng pagtatanong ng nasa Kamara at saka yung pagtatanong ng nasa Senado, Kong. kasi Ang isa pa sa tinitingnan ko ngayon, Jen, ay itong isang usapin na mukhang nabubuhay muli ang panukalang noon pa ay pinag-usapan na pero hindi naman natuloy. Yun yung pagtatayo ng ng bilangguan na Alcatraz din, ha?
Sa isang isla na Nasa isang gano'n. isla Oo. para wala na nakakatakas, wala Ayun. na nakakaalis. Dahil sa huling pangyayari na naging masalimuot Oo. at ngayon ay hanggang kumakamot ang ulo ng mga nag-iimbestiga. Alam mo, may singit ko lang. Ako, baka maniwala din, kasumang-ayon din si Kong Dante rito. Oo. Ito, nagpahirap ng buhay ni Kong Boying Rimul. Nag-secretary. Oo. Dati sa Kongreso, papito-pito lang yung mama, patanong-tanong eh. Ngayon, na-bypass pa yung tao dahil sa problema ng New Bilibid Prison. Background lang natin para doon sa mga hindi sige. nasubaybayan, no? Meron ho kasing bilanggo, yung Michael Cataroha. Oo. Ang kaso lang pala nito anti-fencing law, Jen. Kaya napunta ng maximum. Hindi, kaya kasi may mga pending cases Ayun. na matitindi. Ha? Kaya siya napunta doon sa maximum. Ngayon, bigla ho siyang nawala sa bilangguan. Oh. At sa paghahanap, nasaan na ba itong si Cataroha na ito? Ano ibig mong sabihin nawala? Biglang nawala doon sa bilangguan. Naglaho as hindi na siya makita. Oo. Doon pa naman sa account ng nasa pagdinig to ay wapos sa kamera ito sa Senado. Para si Kung Ako Pata, ano oras ba nawala? Nagbilangan pa kami ng sabi niya, nagbilangan pa kami ng alas 6 ng gabi eh. Andun pa eh. Oo. Kasi 3 beses pala yung binibilang. Umaga, tanghali, tapos alas 6 ng gabi, bago sila matulog, binibilang ko. Naandun pa yung Kataroho eh. Parang pelikula ito kung kwento natin. Pagdating ng alas 6:30, bago Teka, teka. Marunong ba yung nagbibilang? Mukhang yun naman po talaga trabaho yung pagbilang ng bilang. Pagbilang, Kasi di ba attendance pala, kine-check nila yan. Sa Barjaga, present, Lubaw, Dito, nakakulong pa rin ho. Paano naman ang mga hands dito? Nakakulong nga eh. Yung isa tinag, Kataroha, andito po. Kumaga doon eh. Teka, baka sumagot siya. Nandito, hindi naman niya tinira kung nandun nga. Pala yung Nag-check sumagot. naman po ko, nakumpirma, doon talaga eh. Tapos? May matakin mo, minuto lang. Nagtumimbre yung kanilang parang mayores. Nawawala Si Kataroha, hanapin niya, tanong lahat. Wala na talaga, hindi na makita. Matakin mo, paano yung nangyari? Kanina lang andito yung katabi ko pa eh. Ayun ang nangyari. Saan nakapiit? Sa maximum security compound ng New Bilibid Prison, Kong. Di sa Muntinlupa. Opo. Yung pinakamahigpit na lugar ng Muntinlupa. Tuloy mo yung kwento. Itong Yeah. eksena ko, kapanapanood. At ito ay kung gagawin tong, kapag siguro nabalitaan to ng mga Koreano, Oo. magandang pelikula to. Di, wala pa nama si Sylvester Stallone. Wala. Di ba meron siyang mga pelikula na ginagawa para ng pagkakatas. Ito mahusay. Kasi nung hinanap siya ng hinanap, nakita siya ng mga aso, di ba dyan? Naamoy siya eh. Oo. Ayan o, Kong. Pinapala siya. Nasa septic tank daw. Septic tank. Oo. Ayun, buto na lang. Oo. Ano sabi ni Secretary Remulla? Mga kababayan, natagpuan na po si Kataroha. Asan? Buto na po siya. Batay sa mga investigador natin. Nasaan ang buto? Nakita po ang kanyang buto na nakasalaksak doon sa septic tank. Doon sa tumakas? Inimbestigahan. Naku po. Ano nangyari? Nung natagpuan pa ng buto ko, na hindi buto ng tao. Pinaimbestigahan sa forensic. Pinaimbestigahan sa Forensic Division ng NBI. At ang sabi ng forensic, Secretary Boying, mukhang yung buto nakita po, buto ng Chicken Joy. Hindi mo buto ng tao. So, ang nangyari dyan, nakawala pala yung tao. Yun, natagpuan ko kanina. Kahapon kahapon tong hinanap ng hinanap. Oo. Matagal na ito, ilang days na. Nasaan si Kataroha kung hindi Oo. yan ang buto niya? At yan ay sa manok, nasaan siya? Oo. Abay nakita ho siya sa Barangay San Isidro, sa Angono Rizal, habang kumakain ng manok. Paborito pala talaga yung manok. Kaya pala napagkamalang buto niya yun. Oo. Kumakain pala ng manok, si Kataroha. Ano ba siya ni Isidro? Ang ibig sabihin, nakatakas itong Nakatakas pala talaga. 2 weeks na raw hong nandoon. Siguro tatawa-tawa yan. Buto ko nga yan. Habang nanonood ng television, ano? Sinabi niya siguro sana hindi na naimbestigahan para tuluyan na ako nakadaya eh. Oo. Ngayon, ang sinasabi dyan, eto pa. Ang galing ng kwento nito talagang nung tinitingnan ko, ang daming episode. Oo. Nakadalawang episode, 3 episode na tayo. Ito yung Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.